Kahit sino pagka ganito yung ulam mo, siguradong sira ang diet. Meron nga pala akong na-marinate ng karne ng manok kagabi para siguradong nanunuot yung lasa. Nilagyan ko lang ng soy sauce, paminta at saka ng kalamansi. Dahil yung recipe natin ngayon, gagawa tayo ng chicken steak. Nagready na rin ako ng dalawang klaseng sibuyas, yung pula at saka itong puti. Ilalagay ko yan mamaya kapag malapit na maluto yung ulam. Aside nga pala sa sibuyas, meron din tayong bawang na hiniwa. At pagkatapos mag-start naman na tayo magluto, pinainit ko na muna ng gusto yung kawali bago ako naglagay ng kaunting mantika. At saka ko naman nilagay yung karne ng manok. Pinrito ko saglit pero hindi naman yung toasted na pagkaluto. Kapag ka okay na, pwede na tanggalin at yung iba pa hindi ko na naipakita, same procedure lang din naman. After ko maiprito, mag-start naman tayong maggisa. Unahin ko lang itong bawang. At kapag ka okay na, pwede nang isunod naman itong sibuyas. I-continue ko lang yung paghalo at kapag ka nag-translucent na yung sibuyas, pwede nang ibalik naman itong karne. Maganda talaga kapag ka matagal na i-marinate yung karne, nanuno talaga yung lasa. Pero kung nagmamadali naman kayo, pwede na siguro yung 1 oras. Lutuin lang natin to hanggang sa kumonti na lang yung pinaka-sauce niya, yung tipong nagmamantika. Ang sarap nun, lalo na yung kanin mo bagong sinaing. O kaya naman meron kang bahaw na kanin, ay sira talaga yung diet. Ibinuhos ko na yung pinang-marinate ko at saka ko naman ito pakukulan muna at nang siguradong nanuno talaga yung lasa. Kaya kung pinapanood mo pa rin ako at naghahanap ka kung ano yung pwede mong lutuin, pwede mong gawin yung ganitong recipe. Dahil siguradong ubos ang laman ng kaldero. After ko mahalo, hayaan muna natin itong kumulo kahit ilang minuto lang bago tayo maglagay naman ng tubig. Kaunti lang naman yung nilagay ko, mabilis lang naman maluto. Pero kung sakaling kulang pa yan sa lambot, tsaka na lang natin dadagdagan ng kaunting tubig pa. Kaunting halo lang yung ginawa ko at tinakpan ko na, balikan na lang natin kapag ka okay na. At kung sakaling umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Kaunti na lang yung tubig niya kaya tinimplahan ko na ito ng MSG. Heto lang yung nilagay ko at hindi na ako gumamit ng oyster sauce. Kung ano na lang kasi yung nasa stocks, yun na lang yung ginamit ko. Hinalo ko lang ito saglit at pakukuluan pa natin ito kahit mga ilang minuto pa. Tikman natin saglit kung sakto na ba yung timpla niya at pagkatapos lagyan natin ito ng sili. Para mas lalo tayong ganahan sa pagkain, pero optional lang to lalo na kung ayaw mo ng maanghang. Pwedeng hindi ka na rin naman maglagay. I-continue ko lang yung paghalo, hintayin ko na lang ito hanggang sa mag-reduce ng konti pa yung sabaw niya. Tapos kapag ka okay na, pwede nang ilagay naman itong sibuyas. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman. Kinuntinyo ko lang yung paghalo. Lutuin pa natin to, gusto ko kasi medyo nagmamantika, yung tipong kaunti na lang yung sabaw niya. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating chicken steak. Isalin na sa ating lalagyan at syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Tara mga lods, mga tamo, alang halong biro, manya-manya pangaluto. Naman.